Kara-rating lang ni Ryan sa airport nang may makita siyang driver na may hawak na sign para sa kanya. Habang nasa daan, inabutan ng driver si Ryan ng sulat mula sa dati niyang kaibigang si Jack. Sa sulat, ipinaliwanag ni Jack na hindi niya agad nakilala si Ryan dahil hindi niya natapos trabaho, ngunit ibinigay niya sa kanya ang access code sa kanyang bahay upang si Ryan ay makapag-ayos at makapagpahinga hanggang kanyang pagbabalik. Pagdating ni Ryan, natigilan siya sa marangyang bahay ni Jack na nakaupo sa gitna ng tahimik. Kagubatan. Gumagala si Ryan sa mga eleganteng kwarto, kalaunan ay nagbukas ng bote ng red wine at nagluto ng pagkain habang naghihintay. Hindi nagtagal pagkatapos huminto ang isang kotse sa driveway, lumabas siya sa tamang oras upang makitang dumating si Jack at mainit na nagyakapan ang dalawa. Pagkatapos ng 12 taon na pagkakahiwalay, sa wakas ay nagkita silang muli. Mabilis silang nahulog sa malalim na pag-uusap tungkol sa kung saan sila dinala ng buhay. Parehong nagsanay bilang chef sa mga klase sa culinary sa high school, ngunit nawala ang kanilang mga landas. Sa ibang direksyon, inamin ni Ryan na siya ay natigil sa pagtatrabaho sa isang kainan sa tabi ng kalsada para sa minimum na sahod, habang si Jack ay bumangon upang maging punong chef para sa isang pribadong catering agency na naglilingkod sa pinakamayayaman mga kliyente sa mundo. Ang mismong bahay na kanilang kinaroroonan ay inupahan ng ahensyang yun para sa isang engranding hapunan na naka-schedule. Nang sumunod na araw, isinakay ni Jack si Ryan sa kanyang bagong binili na kotse. Huminto sila sa isang maliit na restaurant kung saan nakilala nila si Alice, isang dalagang humiwalay sa kanya. Trabaho upang ituloy ang kanyang pangarap na maglakbay sa mundo gamit ang kanyang ipon. Nang malaman ni Alice na ang dalawang lalaki ay mga chef at matandang kaibigan, tinanong niya kung alin ang isa, mas mahusay na magluto, at agad na iminungkahi ni Jack ang isang palakaibigang kompetisyon pabalik sa kanyang lugar. Nang gabing yun, tinikman ni Alice ang kanilang mga ulam. Pinili niya ang ulam ni Ryan kaysa kay Jack, na nagpapatunay na mas malaki ang talento ni Ryan sa kabila ng kanyang kakulangan. Nang tagumpay, nabaling ang kanilang usapan sa relo ni Jack, na dating kay Ryan. Natalo niya ito kay Jack sa isang taya 15 taon na ang nakalilipas. Nang gabing yun, nahiga si Alice sa kama ni Jack. Naiwan si Ryan na mag-isa sa kanyang iniisip, nagmumuni-muni. Kinaumagahan, tumunog ang telepono ni Ryan na may mensahe mula kay Rabbit, isang loan shark na nanghuhuli sa kanya para sa mga hindi nabayarang utang. Naging malinaw na hindi lang naglakbay si Ryan para makipag-ugnayan muli kay Jack. Tumatakbo rin siya mula sa mga kolektor na nagpapahirap sa kanya araw-araw. Napansin ni Ryan na nakabukas pa rin ang laptop ni Jack. Dahil sa curiosity, tiningnan niya at laking gulat niya nang makita ang bank account ni Jack na naglalaman ng $17 milyon. Nang gabing yun, umuwi si Jack sa madilim na kalagayan. Ipinagtapat niya kay Ryan na sa kabila ng kanyang kayamanan, labis siyang nalungkot. Nais ni Ryan na buksan ang tungkol sa kanyang sariling mga problema at humingi ng tulong sa isang pautang, ngunit nakita ang kay Jack. Sa kawalan ng pag-asa, pinili niyang manahimik, naghihintay ng mas magandang panahon. Ngunit hindi dumating ang pagkakataon. Kinaumagahan, natuklasan ni Ryan na kitili ni Jack ang sarili niyang buhay. Nagmadali siyang tumawag ng pulis, ngunit pagkatapos ay naisip niya ang kanyang pagdurog ng mga utang at ang mga pagbabanta na nakabitin. Pumalit sa kanyang pamilya. Sa halip na iulat ang pagkamatay ni Jack, nagpasya si Ryan na gamitin ang kayamanan ni Jack upang malutas ang kanyang mga problema. Matapos itago ang katawan ni Jack, nag-order siya ng isang peking ID online sa ilalim ng pangalan ni Jack, ngunit sa kanya sariling larawan, nagpaplanong bumisita sa bangko ng personal kapag dumating ito. Sa parehong araw, isa pang pagbabanta na mensahe ang dumating mula sa loan shark. Sa pagkakataong ito ay may larawan ng ina ni Ryan. Malinaw ang banta, magbayad ng $50,000 sa loob ng 1 linggo, o siya ay papatayin. Ang pressure ay nagtulak pa kay Ryan at itinapon niya ang katawan ni Jack sa malapit na lawa. Kinabukasan, sa kaparehong restaurant na kanilang binisita noon, muling tumawag ang Peyton, at humingi ng bayad ng gabing yon, na nagbabanta na papatayin ang kanyang ina kapag nabigo siya. Nagmamadaling bumalik si Ryan sa bahay ni Jack nang makitang may nakaparada na sasakyan sa labas. Nasa loob ang dalawang estranghero, sina Imaging at Maurice. Dumating sila upang makilala si Jack, ngunit dahil hindi nila alam kung ano ang itsura niya, napagkamala nilang Ryan para sa kanya. Nang magsimula silang magtanong tungkol sa paghahanda para sa kaganapan sa hapunan, naglaro si Ryan gamit kanyang culinary background sa bluff kanyang paraan sa pamamagitan ng
Nang maramdaman niya ang isang pagkakataon upang tuluyang bayaran ang kanyang utang, humiling pa siya ng bahagi ng pagbabayad. Sa harapan, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Ryan, sa paniniwalang nabayaran na ang kanyang utang at wala na ang kanyang ina. Sa panganib, ngunit ngayon, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagiging Jack at dalhin ang buong bigat ng chef's papel. Noong una, may sapat na kumpiyansa si Ryan na pangasiwaan ang menu na binanggit ni Imaging. Ngunit nang ihayag nila na siya ay inaasahang maghahanda ng laman ng tao at personal na pumili ang biktimang si Ryan ay na-freeze sa gulat. Ang ahensya ni Jack ay hindi isang ordinaryong catering service, ito ay isang lihim na network na naghanda. Laman ng tao para sa pinakamayamang piling tao sa mundo. Kung tumanggi si Ryan o hindi magluto ayon sa kanilang inaasahan, papatayin din siya. Gabi. Sa wakas ay naunawaan ni Ryan kung bakit pinili ni Jack sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan na wakasan ang kanyang sariling buhay. Siya ay nakulong sa isang bangungot na trabaho, isang trabaho na minana lamang ni Ryan. Kinaumagahan, ginaisang ni Maury si Ryan at sinabi sa kanya na kailangan nilang bumalik sa simbahan na kanilang binisita noong nakaraang araw. Pagdating doon, nahulog ang kanilang mga mata sa isang batang babae na naglalakad kasama ang kanyang lola at sila, maingat na nagsimulang sumunod sa dalawa. Ang kanilang pagtugis ay humantong sa kanila patungo sa isang tulay, ngunit nang biglang lumiko ang lola, isang makipot na eskinita, na wala sa paningin nila sina Maury at Ryan. Pagkatapos ay napadpad sila sa isang binata na nagtatrabaho sa isang gulong repair shop. Curious kung ano ang ginagawa nila doon, lumapit ang repairman at tinanong sila. Si Maury, na napansin ang kabataan at malusog na pangangatawan ng lalaki, ay mabilis na nagpasya na siya ay magiging kanila bagong target sa halip. Sa pagpapanggap na nasira ang kanyang sasakyan, inalok ni Maury ang repairman ng pera upang siyasatin ang ilalim. Ang sasakyan. Nang patayin ni Maury ang lalaki, muling lumitaw ang batang babae at ang kanyang lola. Sa pagkakataong ito, may kasamang lokal na pulis. Tinanong ng opisyal kung bakit sinusundan ni Maury at Ryan ang babae at ang kanyang lola. Mabilis na ipinakilala ni Maury ang kanyang sarili bilang isang kinatawan ng isang malaking kumpanya na nagsusuri ng lupa para sa pagtatayo ng isang luxury hotel at gumawa pa ng isang nakakumbinsi na business card. Mukhang nasiyahan ang mga opisyal at hinayaan sila. Pagbalik nila sa bahay, inutusan sila ni Imogen na dalhin ang bangkay ng repairman sa basement at inutusan si Ryan na simulan ang paghahanda ng mga sangkap para sa hapunan. Nag-aatubili, si Ryan ay sumunod. Ngunit habang siya ay nagtatrabaho, si Imogen ay nagdagdag ng isang nakakagambalang kahilingan. Gusto ng bisita ng isang espesyal na ulam na nangangailangan ng dila ng lalaki, kaya kailangan ni Ryan na maghiwa. Lumabas ito, pinipilit ang sarili sa malagim na gawain, kinatay ni Ryan ang katawan at isinantabi ang kailangan. Mga bahagi, hindi makapaniwala si Ryan sa kanyang ginawa. Kung tumawag lang sana siya ng pulis noong araw na wakasan ni Jack ang kanyang buhay, hindi siya maiipit sa bangungot na ito. Sinubukan niyang tumakas gamit ang kotse ni Jack at nagmaneho ng di kalayuan. Ngunit sa kanyang gulat, siya aksidenteng nataman ng isang hardinero. Nang dumating si Maury, sinubukan ni Ryan na pagtakpan ito sa pamamagitan ng pag-angkin na ang mga brake ay nabigo. Ngunit hindi nalinlang si Maury. Sa ilalim ng pressure, ipinagtapat ni Ryan na sinubukan niyang tumakas. Gayunpaman, hindi siya pinarusahan o iniulat ni Maury kay Imogen. Isang malupit na babala lang ang ibinigay niya kay Ryan, wala pang matagumpay na nakatakas sa ahensya. Napagtanto ni Ryan na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang patuloy na maglaro kasama. Bumalik siya sa kusina, inihanda ang kanyang mga kagamitan at iniharap kay Imogen ang menu para sa kaganapan sa gabi. Pagsapit ng gabi, nagsimulang dumating ang mga bisita na sinamahan ni Maury. Ngunit sa gitna ng abalang paghahanda, ipinaalam kay Imogen na dalawang pulis ay nasa pintuan. Upang maiwasan ang pagdududa, pinapasok niya sila sa loob. Ang mga bisita ay sina Detective Ruiz at Officer Gallo, ang parehong mga lalaking nakakita kay Maury at Ryan kanina. Inilabas ng pulisya ang isang larawan ng isang binata at ipinaliwanag na hinahanap niya ang kanyang nawawala, pamangkin. Ang parehong repairman na kanilang pinatay, ayon sa mga lokal na ulat, sina Maury at Ryan, parehong naruroon sa oras ng pagkawala ng binata. Tinanong ng detective kung nakita ni Ryan ang nawawalang lalaki. Kinakabahan at nanginginig, sinabi ni Ryan na hindi niya naaalala. Upang makontrol,
Mabilis na inalok ni Imogen ang mga opisyal ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang hindi nila alam ay ang ulam ay inihanda mula sa laman ng pamangkin ni Ruiz. Natikman ito ni Ruiz, pinuri ang kahanga-hangang lasa nito, at tinanong kung anong uri ng karne ito. Si Ryan, halos hindi nagtitimpi, ay nagsabi na ito ay pinaghalong baboy at tupa. Tumango si Ruiz, ngunit ang matatalim niyang tanong ay halos maputol ang kalmado ni Ryan. Sa sandaling yun, ang pagdating ng mas maraming bisita ay nagdulot ng pagkagambala. Hinayla ni Imogen si Ryan sa isang tabi at pinagalitan siya dahil sa paglabas ng script at muntik ng ilantad ang mga ito. Samantala, direktang tinanong ni Ruiz si Maurice, ngunit mahusay na pinagtibay ni Maurice ang kanilang gawa-gawa, kwento at nagawang kumbinsihin ng tiktik sa kanilang kawalang kasalanan. Sa kalaunan ay naghanda sina Ruiz at Gallo na umalis, ngunit isa sa mga bisitang Hapones ang nag-imbita kay Ruiz para makasama sa hapunan. Di nagtagal, ipinaalam ni Maurice kay Imogen na isang hindi inaasahang bisita ang nasa pasukan. May partikular na nagtatanong para kay Jack. Sa gulat ni Ryan, si Alice yun, ang babaeng nakasama kamakailan ni Jack. Pinayagan siya ni Imogen sa loob, umaasang aalis siya sa lalong madaling panahon. Nagulat si Ryan nang makita siya. Alam niyang ito ang pinakamasamang posibleng sandali para sa kanyang hitsura. Habang pinapanood niya itong nagluluto, tinanong ni Alice kung bakit wala si Jack sa kusina. At pagkatapos ay napansin niya yung relo sa wrist ni Ryan. Ang sight ay agad na nagtaas ng kanyang hinala, at nang walang karagdagang tanong, siya ay bigla nagpasya na umalis. Samantala, isang panauhin ang nagpumilit na makipag-usap ng personal kay Jack upang purihin siya sa kanya. Kat-Angie tanging pagkain at gumawa ng isang espesyal na kahilingan para sa dessert. Isang ulam na inihanda gamit ang dila. Pinilit ni Ryan na sumunod. Bumalik sa kusina, ngunit sa kanyang takot, natuklasan niya na ang dila ng repairman ay nahawaan ng herpes. Sa sandaling yun, bumalik si Alice na sinasabing nasira ang kanyang sasakyan, at kailangan niya ng taxi. Kalaunan ng gabing yun, nang sa wakas ay inihain sa mga bisita ang kanilang dila ng sashimi, malinaw na ang dila ay ginamit. Lihim na nakapaglagay si Ryan ng isang tala sa tiktik, na humihiling sa kanya na magkita sa banyo. Nang dumating ang tiktik, sa wakas ay nasira si Ryan at ipinahayag na ang sarap. Ang karne na kinain ng lahat ay nanggaling sa nawawalang repairman. Namutla ang tiktik, umikot ang tiyan hanggang sa dumb oval at nasuka sa takot. Matapos mabawi ang kanyang katinoan, mabilis silang gumawa ng desperadong plano. Aalis ng bahay ang tiktik, na nagpapanggap na pauwi na siya. Pero sa halip, palihim siyang babalik at sasalubungin si Ryan sa basement. Nang makarating ang tiktik sa basement, ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa naisip niya. Sinubukan niyang tumawag para sa backup. Ngunit ang kanyang telepono ay nag-charge pa rin sa itaas, at hindi niya magawa. Maalala pa ang mga numero ng kanyang kasamahan. Sinabi niya kay Ryan na ang pagkuha ng kanyang telepono ay ang kanilang pag-asa. Umakyat si Ryan sa itaas, sinusubukang tahimik na kunin ang telepono. Habang naghahanda ang mga bisita para umalis para sa kanilang flight, napansin ni Maurice ang kaba ni Ryan. Paggalaw at nagsimulang maging kaina-hinala. Nagtungo siya sa basement upang mag-imbestiga at natagpuan ang tiktik. Walang dalawang isip, pinatay siya ni Maurice sa lugar. Pagbalik ni Ryan, hinarap niya ang putol-putol na katawan ng detective na nakahandusay sa isang pool ng dugo. Naiinis na kalmado si Maurice, itinuring itong nakagawian at inutusan lang si Ryan na linisin ang gulo. Kinaumagahan, nakahiga si Ryan sa kama, hindi makatulog, na nakulong sa kanyang mga iniisip. Pagkatapos ay dumating ang imaging na may balita. Tuwang-tuwa ang mayayamang kliyente nila sa kanyang luto. Ang punong tanggapan ng ahensya ay personal na nagrekomenda kay Ryan bilang pangunahing chef para sa isang mas malaki kaganapan. Bago pa man ito maproseso ni Ryan, lumapit si Maurice at biglang may tinurok sa kanyang leeg. Ipinaliwanag niya na ito ay isang aparato sa pagsubaybay na nagpapahintulot sa ahensya na subaybayan at kontrolin ang bawat galaw ni Ryan, kahit sa ang sulok ng mundo siya naroroon. Si Ryan ay hinatulan sa isang buhay na hindi niya ginusto, isang bilanggo sa isang marangyang bangungot na hinding-hindi niya magagawa. Tumakas